Sa mapagpalang araw po muli sa inyo mga kapatid. Ngayon pong araw natin, dito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay kung saan po natin nakita po si tatay na nakatira dito sa ilalim ng tulay. Siya po ay atin pong binaba upang kausapin po at interviewin po. Ito po si tatay. Kadarating lang po kanila po kami dito nagkahintay at nag-aabang. Sakto naman po, dumating naman po si tatay. Ano pong tabi pa narin niya tayo? Amado. Tatay Amado, gano'n na po kayo katagal dito nakatira sa ilalim ng tulay? Medyo tatlo. Tatlong? Taon. Tatlong taon na po kayo? Sino pong kasama nyo dito? Wala. Solo lang po kayo nagbubuhay dito? Sa kanya pong klase ng ano na ilalim dito, dapat delikado yun para sa inyo. Katulad po ninyo, sa edad po ninyong yatay, itali lang po mga kapwa po yung kanyang hagdanan para makarating dun sa itaas. Pag titingnan po natin, ayan si tatay po akyat ayan. Nakapapatignan nyo. Ito po mga kapwa po si Tatay Amado. Yan. 3 taon na po siya mga kaibigan ko sa ilalim ng tulay na to. Nakatira dito. Mag-isa lang po siya na namumuhay ng payapa dito sa ilalim ng tulay. Ano po? Biktima ng undoy. Biktima po para siya ng undoy. So, napatpat po kayo dito sa lugar na to. Pero nung maliit pa ako, dito na tumira. Dito na po kayo tumira. Nakamabugan ka. Tapos napat po kayo dito dahil wala po kayo matira. Kayo Nasaan po yung anak niyo, tatay? Saan po? Nasa sa passport niyo. Ito po ang naging kapalaran ni Tatay Amado. Yung kanyang anak, mga kapag ay nasama daw sa baha. Kaya siya ngayon ay nag-iisa na lang sa buhay. Ito po si Tatay Amado. Bigla po tayo umakit dyan. Nakakit po tayo mga kapag po. Yun na po natin ano ni Tatay. Napakayin pa po ng taak. Ito po mga kapwa ko, yung munting tulugan po ni tatay, dito po siya nakatira si Tatay Amado. Mga kapwa ko, tingnan niyo po ang kanya pong kalagayan. Siya po ay nag-iisa sa buhay at wala na pong makasama dahil ang isa pong niyang anak ay nasama daw po sa baha noong panahon ng bagyong Undoy. Yan po ang nangyari sa kanya po. Kaya po, narito po tayo para kausapin po si tatay, interviewin po natin, kumustahin po ang buhay-buhay ni tatay. Tatay, matanong po, doon pong pagpunta po niya sa loob ng 3 taon, ay ganito na po ang naging buhay ninyo sa pang-araw-araw? So nakita ko. Saan po kayo tayo kumukuha ng pangkain ninyo sa pang-araw-araw? May pensyon. Pension po? May pension pa rin po dumarating sa inyo? Isa-isa. Oo. Pero nakukuha niyo po yon sa loob ng 1 buwan? Buwan-buwan. Buwan-buwan po. Yun po ang ginagamit ninyong panggasto sa pang-araw-araw. Kulang na kulang Magkano po tayo nakukuha po ninyo? 3-5. 3.5. 3.5 lang po nakukuha ninyo sa pang-araw. Hindi po sapat yun sa loob ng 1 buwan ninyo na pangangailangan. Meron nga akong mga utangan dyan. Saan po? Bagas-bas. Nasa bagas-bas po. Dito na rin po kayo tayo nagluluto? Kabila. Kabila po. Diyan na rin po kayo nagsasahin pati lahat po ng ano ninyo pag magluluto kayo ng mga kakainin ninyo. Dito na rin po pala sa taas. Buti di man siya pinapalis dito ng government. Pero tayo isipin naman po tayo, napakadelikado po mga kapwa ko ang katayuan ni tatay. Napakataas at napakatarik mga kaibigan. Ang kanya pong higaan, tapos po ang baba, pabulusok.
napakahirap po kung titingnan po natin. Tingnan nyo mga kapwa ko. Ayan o, pansinin nyo. Ayan po ang gawa ni tatay, isang ano lamang po, isang tubig. Nakakaawa po ang sitwasyon ni tatay, lalo na po sa katulad ni tatay na may edad na. Ilan taon ka na po, Tayo Amado? CBT. Sa katayuan po ni Tatay Amado na 70, tingnan niyo mga kapwa ko. Nakukuha pa niya po na mamalakit po dito sa napakataas na to. Ako nga po nang umakit ay nanginginig ang tuhod ko, ay si Tatay napakalakas pa. Oh. Yan po si Tatay Amado. Pusa lang ang kasama ni tatay. Ang walang iba, kundi nga lang po isang alaga niya. Ilan po yun? Dalawa yan. Nakakaawa po talaga ang kalagayan ng ating pong kababayan, si Tatay Amado mga kapwa ko. Si Tatay Amado po ay sulong buhay na po dito. Nakatira po sa ilalim ng tulay. Tay kami po ay napadaan sa iyo. Kasi na-conscious po ako at kung sino nakatira dito, kaya po kami pumunta rito. Ayun tay, dahil po sa nakuusap kita, ay ikaw po ibibigyan ko ng munting tulong tay babalikan po kita, pero sa ngayon po wala pa kami dala ng bigas saka mga grocery na sana po idadali namin sa iyo. Kaya lang po, nagbaka sakali kami dito ngayon na matagpuan ka namin. Kaso pagpunta mo namin dito, wala kayo. Hihintay po namin eksakto naman po na dumating kayong ganun pa man tay, bibigyan kita ng konting cash lang na muna po. Ano po, babalikan po kita para kahit paano po, ito po ay makatulong sa inyo na panggastos. Ano po tay, na kahit pa paano po ay may bibili nyo po ng pangangailangan nyo. Ano po, bigyan po kita tay Ito po tayo, 1,000 po yan Yan po ay para po sa inyo tay Ibili nyo po yan ang mga pangangailangan ninyo dito sa iyong tirahan na pagkain po. Para po di na kayo nangungutang muna dyan sa mga tindahan. Babalikan po kita tay at bibigyan po kita ng bigas sa grocery na po. Para po kahit pa paano po meron po kayong magamit sa pang-araw-araw na suporta po sa iyong sikmura. Ano po? Nakalitan pa. Ano po? Nakalitan pa. Oo. Nakalitan ako rito ng gasol. Ang gasol na ano po? Nanakawan. Ang gasulo. Nawalan pa kayo sa lagay ninyo po yan? Kinunan pa kayo? Nanakawan pa kayo ng ating mga kababayan na ganyan na po sa katayuan ninyo? Panahon po talaga, di po natin talaga mahal ang ano natin buhay sa panahon ngayon. Sana po tayo, yan pong binigay ko po sa inyo tayo, ay ingatan nyo po, baka po mawaglit o mawala sa inyo. Yan po ay maliit man po tayo, makakatulong na po din yan sa inyong pangangailangan. Ano po tayo Malaking tulong. Opo. Babalikan po kita tayo. Ano po? Sige. Ako po pala po si Kuya Richard po. Ang kapakulingap po. Andog Sambusa po. Kami po ibabalik muli sa inyo tayo Amado para pigyan po kita ng munting tulong. Ano po? Tayo po mga kapako ngayon ay galing sa kay tatay. Ngayon po tayo po iaakit ulit sa ating pinanggalingan upang tapos babalikan po natin mga kapatid.